Ka-Express, Kai Soto, ginulat ang lahat. Hindi dahil bigla siyang naglaro, kundi dahil biglang nagbago ang tono ng buong basketball community. Noon sinasabi ng iba, lampa, unskilled, matangkad lang, at hindi raw bagay sa big stage si Kai. Pero ngayon, matapos ang sunod-sunod na mabibigat na laban ng Gilas kontra New Zealand at Australia, marami na ang nagtatanong, nasaan na si Kai? Hindi to simpleng hype, kitang-kita ang dahilan kontra New Zealand, dikit ang laban, umabot pa sa double overtime, pero kinapos ang Gilas sa dulo. At kontra Australia, mas masakit dahil lumabas ang laki, physicality, rebounding, rim protection at anterior presence na kulang kapag wala ang 7-3 center ng Pilipinas. At dito nagiging malinaw ang matagal nang sinasabi ng mga naniniwala kay Kai. Hindi siya perfect player, hindi siya automatic savior, pero sa international basketball, may value ang size na may passing, timing, rebounding at shot-altering presence. Kahit hindi siya umiscore ng 30, binabago niya ang spacing, binabago niya ang depensa, at binibigyan niya ng ibang confidence ang buong team. Kaya ngayon, yung dating binabash, hinahanap na. Yung dating minamaliit, tinatawag ng missing piece. At yung dating pinagtatawanan ng iba, unti-unti nang nagiging obvious, iba ang Gilas kapag may Kai Soto sa gitna. Ito yung moment na matagal nang sinasabi natin. Pero ngayon, mas ramdam na ng lahat. Noon kapag pinag-uusapan si Kai, hati agad ang komento, may naniniwala, may umaasa, pero may sobrang bashers. Ang banat ng lahat, lampa, unskilled, only tall, hype lang, at kung ano-ano pa. Parang bawal siyang suportahan. Parang kapag sinabi mong may potential si Kai, automatic, sasabihin ng iba na delusional ka. Pero dito, consistent tayo. Hindi natin sinasabi na perfect si Kai. Hindi natin sinasabi na NBA superstar agad siya. Ang sinasabi natin dito, may mga bagay siyang dinadala na hindi basta-basta makikita sa Gilas. Ang kanyang 7'3 height, wingspan, rim protection, rebounding presence, passing touch at matchup problem sa Asia-Oceania level. At ngayon matapos ang recent Gilas results kontra New Zealand at Australia, biglang bumabalik ang tanong, paano kaya kung andyan si Kai? Kontra New Zealand, masakit dahil kaya sana, umabot pa ng double overtime, lumaban ang Gilas, may puso, may big shots, may effort, pero sa dulo kinapos. Kapag dikit ang laban at nauubos na ang katawan ng mga players, doon mo mararamdaman ang halaga ng isang legit big man, hindi lang sa puntos, hindi lang sa highlights, kundi sa simpleng bagay. Sino ang kukuha ng rebound? Sino ang haharang sa drive? Sino ang magpapahirap sa tira sa ilalim? Sino ang magbibigay ng vertical target kapag pressure na ang depensa? At kontra Australia, mas lalo itong tumama kasi ang Australia hindi lang malakas, malaki, physical, discipline at sanay sa high-level basketball. Kapag wala kang sapat na size sa gitna, ang bawat drive nila mas delikado, ang bawat rebound mas mahirap, ang bawat defensive rotation mas mabigat. Hindi mo kailangan maging basketball genius para makita na may kulang ang Gilas, may effort, may puso, may guards, may shooters, may talent, pero yung natural na anchor sa gitna, doon hinahanap si Kai. Kaya ang nakakatawa ngayon, yung dating binabash ng marami, siya na ngayon ang hinahanap. Yung dating sinasabing matagad lang, biglang naging sayang wala si Kai. Yung dating minamaliit, ngayong tinatawag ng missing piece. At dito makikita ang tunay na value ng isang player. Minsan hindi mo siya ma-appreciate habang andyan pa siya. Pero kapag nawala siya, doon mo mararamdaman kung gaano kalaki ang butas na iniwan niya. Pero maging fair tayo, hindi ibig sabihin na kapag naglaro si Kai, automatic panalo agad ang Gilas kontra Australia o New Zealand. Hindi ganun kadali ang international basketball. Kailangan pa rin ng chemistry, conditioning, health, timing, role clarity at tamang sistema. Pero ibang usapan kapag may 7'3 big man ka na kayang mag-protect ng rim, magbigay ng passing option sa high post, mag-roll sa basket, magpabago ng shot ng kalaban, kahit hindi niya ma-block. Ito ang punto na matagal nang sinasabi natin dito. Kai Soto is not just height, Kai is a different kind of problem. Kapag healthy siya, may kailangang paghandaan ng kalaban. Hindi pwedeng basta drive lang, hindi pwedeng basta shoot sa ibabaw, hindi pwedeng hindi siya bantayan sa lob, rebound o drop pass. Kahit may limitation siya, may tool siya na hindi ordinaryo. At ngayon, gumulong na ang narrative galing sa bakit na pinag-uusapan si Kai, naging kailan babalik si Kai? From hype lang yan, naging kailangan natin siya. And this is the biggest plot twist. At ito ang pinaka-importante, hindi ito tungkol sa paghanap ng scapegoat
Hindi natin sinasabing natalo ang Gilas dahil wala lang si Kai. At tapos na ang usapan. Basketball is bigger than one player. My gameplay, my execution, my shooting, my turnovers, my foul trouble, my depth, at my quality din ng kalaban. New Zealand and Australia are serious basketball nations. Hindi sila basta-basta matatalo dahil lang may isang player tayo. Pero kung pag-uusapan natin ang missing ingredient, mahirap iwasan ang pangalan ni Kai. At bakit? Dahil sa international game, size matters. Hindi old school thinking yan. Modern basketball pa rin, pero modern basketball with size. Tingnan mo ang mga top teams, may guard sila, may wing sila, pero may bigs din ang kayang mag-screen, mag-rebound, mag-protect ng rim at magbigay ng pressure sa paint. And Gilas needs that balance. Kapag andyan si Kai, mas may freedom ang mga guards, mas may safety net ang perimeter defense. Kapag nabit sa first step ang defender, may malaking katawan sa ilalim na pwedeng mag-contest. Kapag sablay ang tira, may dagdag rebounder. Kapag stuck ang offense, may high-low option, may lob threat, may post touch, at may extra passer. Hindi man lahat perfect, pero nababago ang geometry sa court. At dito dapat pumapasok ang mas mature na conversation. Tama na yung sobrang bash. Tama na yung lampa agad kapag may mali. Tama na rin yung sobrang unrealistic na parang si Kai lang ang solusyon ng lahat. Ang totoong analysis, Kai is valuable especially for Gilas because he gives the team something rare. Hindi marami ang 7'3" Pinoy big man na may international experience, may soft touch, may passing feel, at may desire to represent the country. Kaya ngayon kung marami ang naghahanap sa kanya, hindi yan aksidente. Resulta yan ng nakita ng mga fans. Kapag kulang ang laki, hinahanap ang laki. Kapag hirap sa rim protection, hinahanap ang shot blocker. Kapag nauubos sa rebound, hinahanap ang tall presence. At kapag dikit ang laban, pero kinapos sa dulo, hinahanap ang player na pwedeng magbigay ng extra possession, extra stop, at extra pressure. Kaya sa lahat ng bashers noon, eto ang tanong, kung talagang matangkad lang si Kai, bakit ngayon siya ang hinahanap? Bakit kapag wala siya, ramdam na ramdam ang butas? Bakit pati conversation ng mga fans bumabalik sa kanya after every painful loss? Ang sagot ay simple, dahil may value si Kai, hindi perfect pero valuable, hindi savior pero important piece, hindi automatic panalo pero malaking dagdag sa laban. At dito proud tayo, noon pa tayo naniniwala na may puwang si Kai sa Gilas, noon pa natin sinasabi na huwag siyang huhusgahan sa memes at bash comments lang. Ngayon, habang hinahanap siya ng marami, mas lumilinaw ang katotohanan. Minsan, ang player na minamaliit mo, siya pala ang kulang para maging buo ang picture. Kai Sotto, ginulat ang lahat. Noon pinagtatawanan, ngayon hinahanap, noon binabash, ngayon missing piece. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.